Hello! Kumusta naman kayo guys? Sana okay kayo. Ako okay naman ako with my new hair. Kagagaling ko lang ngayon ng hosting. So, sabi ko habang nakaayos din lang ako at naka-makeup na, sige, isushoot ko na yung pinangako kong vlog sa inyo na year-end Q&A. So, ngayon lang ulit tayo magko-Q&A maliban sa ginagawa natin kapag live. So, may mga pinost akong tanong. So, year-end questions ito. So, sasagutin natin ang ilan sa inyong mga tanong. Depende kung kaya ko kasi ang hirap ng iba eh. So, simulan na natin. Ang mga tanong. May mga times po ba na minsan nasabi mo sa sarili mo na hindi mo po kayang isang bagay o pangyayari pero na-realize mo after that na kaya mo po pala? Actually, madalas akong gano'n. Hindi ko kaya yun. Hindi ako pang ganyan. Hindi ako ganyan. Pero pwede naman pala. Parang itong hosting. Kaya naman pala. Takot lang ako sa tao. Parang na-overwhelm lang ako kapag nakaharap ako sa maraming tao. Pero kaya naman pala. At marami pang iba. Actually, gano'n ako palagi. So anyways, next question. A-apply ka ba ulit at magsa-start as DJ or susubukan mo ulit mag-business ganda? Or mag-asawa ka na kasi kaya? Wow. Trabaho muna tayo, wag muna yung love life. Kung if ever man na mawawala ako as a DJ, I think, ewan ko, ayoko magsalita ng tapos, pero baka last na yun. So, di ko alam. Ang gusto ko sa utak ko mag-change career na. Pero kung saan man ako dadalhin ng tadhana, edi go. Ganon. When the time comes na okay na ang lahat to settle down, do you think kakayanin mong iwanan lahat ng extra baggages mo? I don't see it as baggages. Yung pagtulong ko sa family ko, sa lolo, lola, hindi ko siya iniisip na baggage. It's my luho. Para sa akin yun ang luho ko. Kaysa bumili ako ng Louis Vuitton, Gucci, or kung ano-ano mga mamahaling bagay, masaya ako pag binibili ko yun ng gamot, pinapacheck up ko sila. Kasi kung hindi ko gagawin, sinong gagawa? So, dun yung happiness ko nanggagaling. So, dun naman sa tanong na if ready na mag-settle down, kung iiwan ko yung iba, yun nga, again, hindi siya baggages for me. And I think ang tinatanong ng ganitong question is lalaki, hindi babae. Kasi 'di ba, pag lalaki nagsettle ka na, iiwan mo na yung extra baggages mo kasi ikaw yung bubuhay eh. Ikaw yung magiging provider eh. So, I don't think ako dapat yung maging provider para mag-isip ako kung dapat ko bang iwan yung ganito, yung ganyan, 'di ba? Kasi as a man, ikaw yung gagawa nun. So, ako naman as a woman, iba yung role ko. Pero syempre kung may kaya kong itulong, itutulong ko. Pero hindi ko nakikitang kailangan kong iwanan yung pagtulong sa aking mga lola at lola. Well, ngayon naman kasi lahat ng kapatid ko may mga asawa na, 'di ba? Kanya-kanya na silang buhay. So, hindi naman ako bumubuhay sa kanila. So, baka iniisip nyo ako pa rin bumubuhay? No! Sobrang tagal lang hindi. Yung mga travel namin, may mga issue minsan sa mga travel namin, nasagot ko lahat, no! Hindi yun totoo. May kanya-kanya silang pamasahe. Ang sagot ko lang ay mga anak ko. Nanay ko nga, hindi ko sagot eh. So, actually yun, sa akin, yun ang luho ko. Yung makitang masaya, gusto ko silang isama sa travel, yung lolo't lola ko, pero hindi na kaya. Yung gusto ko silang bilhan ng mga bagay na gusto nila. So, I don't think kung sino man din yung mapapangasawa ko, dapat hindi niya ako i-stop pag gusto kong gawin yun. Kasi, syempre, hahanap ako ng mapapangasawa ko na mapagmahal sa pamilya. At hindi ko lang siya pipigilan kung gusto niyang tumulong sa family niya. Kasi I get it, naiintindihan ko yun. Pero syempre, may mga bagay na dapat mo na isipin kung ano yung priority mo. Lalo na kapag nag-settle ka na, partner mo na talaga yung priority mo, di ba? Ganun lang siya. Alam ko may tinutumbok din kayo. So, sige. If ever din, kung halimbawa si Papa Jackson man yun, yung talagang makakasettle ko in the future. Di ba breadwinner din naman siya right now? So, tumutulong pa rin siya sa family niya. So, ititigil niya ba yun? If ever na kami? I don't think so, titigil niya yun. So, hindi ko rin ititigil yung akin kasi masaya ako sa ginagawa ko and same with him, masaya din siya sa ginagawa niya. 'Di ba? And hindi rin naman ako yung tipo ng tao na, "Oy, tigilan mo 'yan kasi dapat ako lang ang priority." Hindi ako ganoon, kahit sino pa. Wala akong mindset na ganoon kasi very family oriented ako at mapagmahal talaga ako sa family. And syempre gusto ko mapagmahal din sa family. So, ayun, but then again, yun, priorities lang siguro. Pero yung priorities na yun sa pagpo-provide, mas dapat siyang sa guy, 'di ba? Lalaki naman talaga dapat. Kung ako, lalaki, priority ko din yung magiging partner ko more than anyone else, ganun. Kasi babae tayo. So, 'di ba? But hindi ko naman sinasabi na hindi ako tutulong, no, na parang nakahilata lang ako, no. I'm not like that kind of person.
Yun. So anyways, if life slows down a bit, ano ang gusto mo ma-experience for yourself? What kind of woman do you see yourself becoming in the next chapter? What would you tell your younger self who was just starting out? Ang daming question sa iisang tanong. So, ang gusto ko pang ma-experience for myself is gusto ko talaga mag-travel around the world. Gusto ko makita yung mundo. Gusto ko siyang i-appreciate. Yun, gusto ko talaga yun. Kasi nare-relax ako pag nasa malayo ako. Yun, gusto ko talaga siyang gawin. What would you tell your younger self? Sana hindi ka masyadong marupok. Sana tinibayan mo yung dibdib mo. Sana hindi mo sinolo lahat ng pain. Yun yung mga gusto kong sabihin. Sana naging matatag ka, kagaya ng katatagan ko ngayon. Kasi ang tapang ko na ngayon eh. But anyway, syempre, ganun talaga pag bata ka pa. You're learning pa eh. Diba? So, hindi pa ganun yung yung tapang mo. Sa movie na Hello, Love, Goodbye, na linya ni Catherine, hindi lahat ng dumadaan sa buhay mo ay mag-i-stay. May mga taong dumarating lang para magturo ng aral. May mga yakap na pansamantala. Grabe kabisado. May mga pangakong hindi talaga para sa'yo. Hindi sila mali, hindi ka rin kulang. May mga tao lang talagang bahagi ng kwento, pero hindi tinadhana para sa buhay mo. Pagsapit ng 2026, ano-ano ang mga bagong umagang sasalubungin mo ng hello? Sino o ano ang pipiliin mong mahalin, alagaan, at hayaang manatili bilang love? Anong mga alaala, pangarap at taong kailangan mo nang yakapin sa huling pagkakataon? Ang haba naman ito upang magawa mo magpaalam at sabihin goodbye. Wala na tuloy ako naalala sa questions sa sobrang haba. Siguro ano na lang, sino ang pipiliin mong mahalin? Yung mga taong nakaka-appreciate sa akin at nagbibigay ng worth sa pagkatao ko. Yung I feel my worth when I'm with them. Dapat ganun lang. Kung sino nagpaparamdam sa atin ng ganun, yun yung i-appreciate natin. Pag nafe-feel natin na wala lang tayo sa kanila, tanggapin na lang natin yung ganun. Ganun na ako, acceptance. Jay Cara, marami po kami mga cardiac fans. Ang nais kayong dalawa magkatuluyan ni Pa Jack. Para sa forever, gaya po na sinabi ni Papa Jackson, gusto niya ma-announce. If dumating pa yung right time at mag-propose siya sa'yo, tatanggapin mo ba and ready ka na din kung magka-baby kayong dalawa? Doon sa baby, hindi ko alam kung kaya pa, masyado na matagal. Doon sa proposal, I don't think dapat ko siyang sagutin dito. Di ba dapat sinasagot mo yun doon sa tao nagtatanong kaysa dito ko siya sagutin? So parang masyadong private yung part na yun. And second, hindi dapat siguro ako yung tinatanong ng gantong question. Huwag natin siyang pangunahan. Diba? Ayoko siyang pangunahan. We never talk about it. Pagdating sa ganyang bagay, I think, as respect sa kanya, pangit kasi yung pangunahan mo yung tao. So, siya na lang kung ano man yung decision niya about it. The cardiac shipping ever make it hard for you to date other people? How do you explain your work relationship to someone you might be seeing? Oh, might be seeing? Wala namang ganun. Parang suplada naman ako tsaka wala akong kausap. So, make it hard for me to date other people. I don't see it as hard for me kasi hindi naman ako malandi. Hindi naman ako nakakipag-usap or any. So, hindi ko siya naiisip. Dahil concentrate lang ako sa family ko tsaka sa work ko. So, walang ganun. Yung ibang mga tanong medyo kaparehas lang so di ko na uulitin. Medyo nasagot ko na rin naman siya. When are you going to settle? Life is short, you're getting old. Yan yung mga tanong sa atin ng mga tita natin, kapitbahay natin, ninang natin, na kailan ka na magsisettle? Alam niyo, nakaka-pressure yung mga ganyan tanong kasi dapat lalaki yung tinatanong ng ganyan, hindi yung mga babae. And besides, hindi naman laging pagsisettle lang ang finish line ng isang tao or ng isang babae, di ba? Whatever makes you happy, just do it. Kung feeling mo pagiging single forever ang okay sa'yo, di go. Di ba? Hindi rin naman lahat ng married ay masaya. I mean, di ba? So, kanya-kanya siguro yan. Kung possible sa kanila, okay. Kung hindi, di hindi. Baka hindi para sa'yo or para sa'yo. Alam mo yun? I know this past few months, madami kang struggles na pinagdaanan. Kung sakali bang mag-settle ka na, settle na lang ulit for your own good at mag-decide ka ng iwanan ng social media, saan ka pupunta at anong gagawin mong business, or kung bibigyan ka ng pagkakataon na gawin ang gusto mo na makakapagpasaya sa iyong work na walang pressure, ano yun? Daming ang tanong Ano ang makakapagpasaya sa aking work? Yung magbibigay sa akin ng peace of mind, yun talaga. Handa ka bang iwanan ng social media sa tanong na yan? I think I am now. Dumarating na rin ako sa point na
hindi naman talaga lahat forever. May mga katapusan din and may changes. So, kaya ko naman siyang i-embrace if ever. Approve ba ang mga anak mo kay PJ kung sakaling mag-settle kayo? Same as approve din ba sa'yo si Klong? Happy New Year. Doon sa approve yung kids ko, wala silang problema eh. Kahit sino pa, kahit duwende pa yan, or kahit ano. Sa kanila kasi, as long as I'm happy, kung ano yung gusto ko at makakapagpasaya sa akin, support sila palagi. Wala tawag dito, wala silang negative comments. Kung approve sa akin si Klong, tanungin nyo na si Papa Jackson. Pero yun sa mga kids ko, wala silang problema sa ganyan, kahit sino pa. Kailan mo pipiliin ang sarili mong kalagayahan versus family? Medyo hindi ko gets. Pinipili ko naman ang sarili kong kaligayahan. Wala namang versus. Kasi, nagagawa ko naman siya ng tama. Ginagawa ko yung kaligayahan ko na sinusuportahan ako ng family ko. So, I think, walang competition doon. Pwede po ba mag-guess ka sa petty night? Hindi naman to tanong, request to. I don't know. I think yung petty night para kay Papa Jackson lang yun. Kumbaga parang niya yun, baluarte niya yun. Hindi ko alam kung dapat pang pasukan ng love team yun or what. Siguro kung may chance, pwede naman. Pero kumbaga niya yun mundo niya yun. So baka hindi rin ako kilala ng mga tao doon. Alam niyo yun, the most important lesson 2025 taught you that you're bringing into 2026. Actually, may iba rin mga tanong nito, so sasagutin ko to. Actually, ang natutunan ko talaga this 2025 is the word acceptance. Yun talaga, acceptance. Marami akong bagay na, alam mo yun, minsan kasi may mga bagay na ayaw natin or nasasaktan tayo, pero minsan wala naman tayong choice kundi tanggapin na lang eh. Alam nyo yun, inaral ko talaga siya na tanggapin mo na lang, sige na, para maluwag sa puso, para hindi ka na ma-stress, para hindi ka na masaktan, hindi ka mahirapan. So, acceptance talaga ang big word para sa akin this 2026 na natutunan ko last year. Tanggapin mo na lang yung mga bagay na nangyayari. Kasi minsan, baka may reason din kung bakit siya nangyayari. And minsan wala tayong magawa. So, just accept it. Mapa-personal, mapa-work, kung ano man yan. Natuto na lang ako na tanggapin mo na lang. You've managed to be a top influencer while keeping your children's father completely out of the public eye. How do you handle it when Marites culture tries to dig in to your past? I don't read comments na lang or messages. Kasi at the end of the day, wala naman tayong mabubura. Diba? Lulubog na sa lupa yung nakaraan ko. Wala tayong magagawa sa past ko. It is what it is. So kahit ma-stress kayo dyan, kahit makipag-away kayo dyan, kahit anong gawin nyo, kayo lang yung masistress. Kasi there's nothing we can do about my past. Diba? So dapat hindi siya issue. Kasi never naman naging issue sa akin yung past. Wala naman akong issue sa ganun, sa nakaraan. So, diba? Kayo lang yung masistress at mapapagod, guys. Actually, ang dami mga questions about Papa Jackson. Pero minsan, gusto kong sabihin sa inyo na, guys, ba't ako yung tinatanong nyo? Ba't hindi siya? Di ba siya naman na may control? Especially when it comes to his annulment. Di ba? Ako yung tinatanong, ganto, ganyan. So, bakit hindi na lang siya yung tanongin nyo? Kasi siya naman yung may control, siya yung may hawak na yun. Di ba? Minsan ba nai-intimidate ka kay Papa Jackson or sa tandem nyo kapag Carjack Friday? To be honest, yes. Hindi naman all the time, pero there are times na hindi ko alam kung tamang word yung intimidate. Or siguro intimidate na, syempre people call the show because of advice. So, pag sinabing advice, Papa Jackson yun. So, anong ginagawa ko dun? Minsan ganun yung naiisip ko na, so ano ko dito? Palamuti, ganun. And sometimes, lalo na kapag nagko-contradict kami ng opinion. Alam niyo yung feeling na halimbawa lang huwag niyo kawain, halimbawa lang, may point ako, tas mali siya. But then again, dahil Papa Jack siya, and connected siya sa love advice guru, kasi guru siya eh. Sa kanya maniniwala, so lagi siyang tama, tapos ako yung ibabash, kahit may point ako minsan. But then again, hindi ko naman syempre magkaiba yung opinion niya, magkaiba yung opinion ko. That's why yun din yung isa sa mga motivations ko kaya ako nag-aral eh. Kasi madalas ako makomenta ng basta hindi magagandang word. So nakaka-hurt din minsan. That's why I don't read comments.
Yun yung motivation ko kaya ako nag-aral. Para if ever na matanong ako, saan nanggaling yung ano mo? Advice mo? Saan nanggaling yung mga thoughts mo? Pwede ko sabihin na inaral ko. Nag-aral ako ng psychology. And right now, I'm still continue learning new things. And nag-aaral pa rin ako until now. So, nag-take ako ng another course. Emotional intelligence and the science of decision making. Yan, tinatake ko siya ngayon kasi kakatapos ko lang nung last year na the psychology of emotions. Marami ako natutunan doon na naa-apply ko ngayon. Pero pag sinasabi ko minsan, kagaya nung last time, hindi siya naniniwala pero based on studies yun. At saka, it's proven. So, wala akong choice kasi sino paniniwalaan? Ako o yung love guru? Siyempre yung love guru. So, minsan doon lang siguro sa part na yun, doon ako nahihirapan. Kaya, sometimes, ang hirap dahil basta hirap talaga, hirap i-explain. Though hindi naman ako perfect, syempre ayoko namang sabihin na lagi akong tama, di ba? Pero minsan may basis din naman ako. Anyways, ganoon naman talaga lahat. Hindi pwedeng lagi kayong pareho ng opinion and ng belief. Di ba? Ganun talaga siya eh. Minsan lang nakaka-hurt yung mga comments sa akin. Pagod ka na bang maghintay? Kay PPJ. Magiging ipokrita naman ako or sinungaling ako, di ba? Or showbiz ako kung sasabihin kong no, hindi, okay lang yun. Di ba? Parang pangit naman na magsinungaling ako. But to answer that, of course naman, oo naman. Siguro naman mapapagod ka sa 10 years na paghihintay, di ba? Siguro kayo, maghintay kayo ng 10 taon, di ba kayo mapapagod? So, normal naman yun na mapagod ka talaga dahil sa sobrang tagal. Pero sabi ko nga, the biggest lesson and reflections and realizations na naisip ko last year is wala eh. May mga bagay na kung para sa'yo, kung hindi. May mga bagay na masakit. Diba nga, kagaya ng sinabi ko na acceptance, yun talaga. Kumbaga tanggap ko na. Kung dumating naman yung time na hindi talaga kami nakalaan for each other, ganun talaga. Kumbaga, tanggapin mo na lang. Mahirap kasi ang tagal mo nag-intay tapos biglang hindi pala. So, I think, yun lang. Natutunan ko talaga yung acceptance. Eh, ganun talaga. Actually, dun sa acceptance, nakatulong yung last year na nang dumaan ako sa talagang hard times ng buhay ko. Na-depress talaga ako. Natake na naman ako ng anxiety. Itong late last year. Pinag-pray ko din talaga na kung hindi man po ito yung mga bagay na para sa akin or kung may mga bagay man po sa paligid ko na hindi dapat, sige na po. Okay na po. Kayo na po bahala. So, in general to mapa-work, mapa-personal, mapa-tao, mapa-environment o kung ano man. Parang inano ko na siya. Kumbaga, hiningin ko na siya ng sign na kung hindi man po ito, I'm willing to accept it. Kung ano man po yung mga bagay na nakakasakit sa akin, sana po pag-aangin niyo po yung mundo ko. So, kung ano man yung mga pwedeng mangyari ngayon, magiging future ko, in general, sa lahat, kung ano man yung tatahakin kong landas or kung ano man yung mangyayari sa akin, I'm willing to embrace it and I'm willing to accept it. Kasi baka yun yung answer sa mga prayers ko. Diba? So, everything happens for a reason eh. So, dun din sa mga nagtatanong sa akin kung aalis daw ba ako ng work ko. I think di natin pwede pag-usapan ng di pwede. So, yun nga, as I've said, kung ano man yung mga bagay na mangyayari, bahala na. Kung baga tanggap ko na, tatanggapin ko na. Kung ano man yun. Kasi baka ililid naman ako to a better place or a better environment or a better people. Kung ano man. Basta, yun lang yun. To summarize it all, acceptance. Ano ang goal mo this 2026? Ang goal ko, actually na-burnout talaga ako ng malala eh. Hanggang ngayon, burnout pa rin naman ako. Kaya hirap na hirap ako. Pero ang goal ko, siguro tapusin yung bahay sa farm. Tapos, nakapag-ipon pa. And, to travel, sana, kung may budget tayo. And, sana makabili na ng house. Kung di man ngayon, next year, pag-ipunan pa. To spend more time with my lolo and lola, to spend more time with my kids kasi ang teenagers mahirap yan, so dapat full time talaga ako sa kanila. Tinatanong ko sila lagi kung kumusta sila, ano nangyayari sa kanila,
Very important yun. So, ayun. Mga ganun. And, let's see kung ano man ang mangyayari sa akin. So, that's the most important lesson na 2025 taught me that I'm bringing this 2026, yung acceptance. And, I hope mas mahalin ko pa yung sarili ko this year. Kasi I deserve it. Ayoko na mapunta sa mga bagay na hindi maganda for me. Actually, alam nyo, ang laki na naitulong nung pag-attend ko sa Korea. Kaya, marami akong bagay na natutunan doon nung umattend ako sa church namin. Na nabitbit ko talaga siya hanggang ngayon. So anyways, that's it. Sana maging magandang takbo ng 2026 natin. Hindi lang ako, pati kayo din. Yung mga lesson na natutunan nyo, ikapit nyo yan. And ang mahalaga, prioritize nyo lagi ang mental health nyo. And ang happiness nyo. Hindi ko masasabing I am genuinely happy this year agad-agad. But I'm happy. Okay na muna tayo dun. At least happy. Pero syempre may mga bagay pa rin na napapaisip ako. Nadidiskaril ako. May mga loneliness pa rin ako. May mga sleepless nights pa rin ako. Pero hindi na ganun kalala nung last year. So, hopefully, maging okay naman ang lahat. But that's life eh. Hindi mo talaga pwedeng iwasan yung mga ganun eh. Diba? Darating at darating talaga na masasaktan ka, iiyak ka. So, ayan. But if it happens, just rest. And natutunan ko din yung just smell the flowers. Kasi ng December talagang, alam nyo, kahit sinong kausap ko, umiiyak ako. Hindi ako masyado nakakaligo. Nakahiga lang ako sa kama. Tapos parang gusto naman ng utak kong gumalaw, gusto kong magplano, yung creative side ko, gusto kong palabasin, pero wala talaga eh. So ayokong pilitin yung sarili ko that time. Kaya buti na lang talaga nag-travel kami ng China, kahit paano nakatulong. Kasi bago kayo mag-travel, wala, lugmok na lugmok talaga ako dito, as in. Kahit minsan may tatawag sa akin, kumusta ka na? Iiyak na ako agad, di ko alam, I'm so emotional. And that's okay pala. Huwag mong pilitin, take time. Kung hanggang kailan time yung kailangan mo, just go ahead. Ibigay mo yun sa sarili mo. Just smell the flowers. O siya, babay na rin sa mga marites dyan. I hope. Nasagot ko na rin ang inyong mga tanong. So, thank you so much. Bye!